Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng cancer na gustong magpatawas, nasa pangwalong series na po tayo, no? And sa ngayon po, sabayan po ninyo ako, meron po ako ditong mga dasal na hawi po sa iba't ibang klase po ng libro and Tagalog po siya po para po sa higit po nating maintindihan po ng lahat, no? So, sa ngayon, let's bow our head and isipin po natin ang mahal po na araw na nakatutok po sa ating noo. And damhin po ninyo ang bawat kataga po ng dasal na ito'y sumasakop or papasukin po natin sa ating diwa at saka sa ating isipan, pati na rin po sa ating puso. So, let's begin po guys, no? Sa lahat po ng Cancer, no? June 22, 7/22. Ito po ang dasal po. Iniibig ko ang aking Diyos, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng lahat ng Panginoon, may gawa ng lahat, makita at makita ng buong puso, buong pag-iisip at ng buong kaluluwa. Bigkis ko ang kabutihan ni Hesukristo, takip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, taglay ko ang kalasag ng pananalig, kay Kristo bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso laban po sa masasama. Si Yahweh ay batong di matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang Diyos ay sa akin ay nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa lahat ng masasama, O Diyos ko, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mga mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Ikaw, O aking kaluluwa, O Diyos ay purihin at huwag mong limutin ang kanyang kabutihan. Sa ngalan sa Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. And sa lahat po ng mga nandito po ngayon guys, no, sa Cancer, June 22 at saka July 22. Isinilang mula June 22 hanggang July 22 para po sa inyo ito. Pupali. Bigyan po ng liwanag ang aking kaisipan. July 22, June 22 hanggang July 22. So guys, sa ngayon, sa lahat po ng Cancer, no, ngayon, minsan po talaga pong masakit ang ulo nyo. And dito po parang meron po kayong plema pero hindi po siya basa-basa po na alis, no, like parang dikitin o dikit po na plema. And medyo lower back po natin masakit, no. May nakita tayo dito na parang lagi pong masama ang pakiramdam nyo. Minsan po ang tuhod masakit. Parang pag na para kayong matutumba, para kayong magsusway. May nakita ako dito na lupa, anuhan po ng lupa, awayan po ng lupa, no, traiduran po ng lupa. And may nakita ako dito na may problema po kayo sa inyong dito na sa Cancer po, no. May nakita ako dito na parang namaga po ang heart ninyo. May nakita din po ako dito na parang heart nag-enlarge po yung dito nyo, yung ilalim po dito ng, ito ba yung sikmura natin sa gitna, no, between the ribs. So, sa gitna po, yan po ang sikmura. Parang dito po sa ilalim nito, no. Ito po yung nakita ko. Kaya kung minsan po talaga pong masakit po ang dibdib, parang hirap po kayong huminga, ang binti po, no, lower back po siya masakit. Madali po kayong mapagod or hinihingal. Ngayon, may nakita din po ako dito na sa unang card po natin, so yung paa po natin, yung talampakan po natin, minsan po nasakit. May nakita din po ako dito na alam ko po na naghahanap po kayo ng manggagamot, no, makapagpagamot po sa inyo. And or kasalukuyan po kayong ginagamot, no. And dito naman po sa pangalawa is like ang dahilan po ng sakit nyo, parang meron ho kasi kayong gustong kunin na lupa, no, or may gusto kayong, hindi naman siguro lahat ito guys, no, pero may more on parang kumuha kayo ng lupa kaso lang hindi po ito nagustuhan or hindi po kayo nagkakaintindihan dun po, no. Ito kasi like ang lupa kasi nito may pag-aari din po ito ng iba, no.
ang lupa na to is like mayroon din nagmamay-ari na iba. So ito yung tinatawag po natin na parang, or sabihin po natin na may tao po na naiinggit at ayaw pong ibigay po sa inyo itong lupa na to, and dinadaan po nila sa espiritual. So minsan po may hinanakit ka po sa pamilya nyo. Itong isa naman is like parang nasa ibang bansa po kayo, or yung iba po is like palis or nasa ibang bansa, or paalis po ng ibang bansa, no? And ayaw mo na sanang magkontrata or magrecontract, kaso lang po ano naman magagawa ninyo, no? Dito sa Pilipinas parang may tampo din po kayo, lalo na po sa magulang, biyanan, no? Na kung saan parang hindi po tinitingnan, no? Cancer. Parang kung susumadahin ko is like ikaw ngayon, nasa ibang bansa ka, or kung hindi man, malayo ka sa iyong pamilya. Kasi po parang dito po grabe po ang hinanakit mo. Pwede pong sabihin po natin na sabi ko nga is nasa ibang bansa ka ngayon, and is reason, no? Kasi parang may kumuha po kayo ng lupa, pero yun pala may nangyaring katraidoran, no? Parang niloko po kayo, and kaya po parang ayaw na ninyong bumalik, or ayaw na po ninyong umuwi dito sa Pilipinas, no? Anyway guys, hindi naman siguro lahat ng cancer ganito yung sistema, no? Ulitin natin para po ma-clarified po itong nakikita ko, no? Cancer, June 22 to July 22. Cancer, July 22. So, guys, ngayon po, talaga pong parang ang health po natin ang pinag-uusapan dito, no? May nakita ako na parang like yung tagiliran talaga po ninyo, no? Sabihin po natin na medyo may tama po ang kidney niyo. Medyo ano po siya, masakit po siya. So, ito din ang dahilan kung bakit kung nasa ibang bansa kayo, sana gusto na po sana nyo mag for good, kasi nga po may nararamdaman na kayo, no? Kaso lang, sa dami pa naman ng gastusin, no? Kinakaya mo lang din, no? Lumalabas din po dito na hindi naman siya ganun kagrabe, no? Sa lahat ng cancer, no? I think parang more on makita ko dito na ang sakit mo pang here and there. Hindi naman talaga siya totally po na may tama ang kidney niyo, pero kung minsan po talaga pong minasumpong siya. Kung minsan po pag nakakain po kayo ng kontra, o sabihin po natin na lalo na kapag ka na-stress po kayo, or yung wala ba kayong way out ba? Ang stress kasi parang meron kayong problema tapos hindi niyo alam kung paano siya i-solve, no? Ito po ang dahilan kung bakit parang ang ano ninyo, ang napunta sa katawan yung sakit niyo. Marami kayong sabihin po natin na ang katawan ninyo talaga po'y mabigat, parang meron kayong pasan-pasan, kasi dito kasi sa akin talaga pong marami kayong pasan, like pinapasan ninyo lahat ng problema ng pamilya, ginagawa nyo din trabaho, lahat na po, alos, tapos yun po ang dahilan kung bakit apektado po yung katawan nyo. Sobra po sa trabaho, pwede pong binat ito, no? Binat na laygay, no? And masakit ang ulo, talaga pong gusto mo ng may mga pamilya po, or may mga asawa ka po, or kung sakali man na may asawa ka, naghiwalay na. And ito tinatanggap mo na lang po ng buo, or talaga pong kinakayanan mo. Pero sa totoo lang guys, no, sa lahat ng cancer, no, may problema po kayo sa asawa nyo, may problema po kayo sa asawa, pamilya, no, sa mga mahal natin sa buhay. And para kasing sana, naisip mo kasi na sana tutulungan ka din sa mga gastusin, yung hindi lang ba ikaw yung mag-shoulder lahat. And pero at the end, ito kasi at the end po, nakayanan mo, nagagawan mo lagi po ng paraan, no? Kasi po ikaw po sa ngayon po is very hopeful ka, na nagkaroon ka po ng pag-asa, and sabihin mo po natin na opo, totoo po yun na babalik ka ulit sa ibang bansa, pero more on, meron kang positive po ang ng mindset mo. And dito naman po, pwedeng sabihin po natin na nasa ibang bansa ka ngayon, and umalis ka na may tampo, or umalis ka po na
parang may hinanakit ka sa kanila, batin kailangan mo talagang umuwi, no? Kailangan mo talagang magtrabaho sa ibang bansa, and dito din gusto mo din kung sakasakali man na may asawa ka, naisip mo magipaghiwalay ka sa kanya, lilipat ka po sa ibang lugar ba or something like that. Pero kung minsan po talaga pong mahirap kang magdesisyon ng ganyan kasi may pamilya po kayo, may mga anak ka po, no? And eto naman, kung meron ka pong trabaho po na nasa ibang bansa ka po, no, iniisip mo na gusto mo sanang lumipat po ng ibang work or ibang country to country, no? Parang gusto mong gano'n, no? Kasi nga kung minsan, kung nasa ibang bansa ka na, mas pinili mo po na magstay ka po dyan kaysa dito sa Pilipinas, no? Well, sa lahat po ng cancer ngayon, masasabi ko po sa inyo guys na masyado po kasi kayong nasaktan or kinadala po ninyo yung mga hinanakit nyo, no? And kaya kuminsan kahit nasa ibang bansa ka, naisip mo sila, no, andyan yung tampo, andyan yung masakit, kaya kuminsan parang iniisip mo na ibinigay mo naman sana ang lahat, pero bakit parang wala silang pakialam sa'yo. Lahat po ito parang ito yung nakikita ko, no. So wala po ikaw talagang totaling sakit, kundi parang bigat ng pakiramdam, bigat ng pag-iisip. So guys, sa lahat po ng cancer ngayon, pwede po kayong mag-bath po ng mainit na araw like that, no, para medyo mawala. Makinig po kayo ng magagandang music, no, and huwag nyo kasing isipin na yung hinanakit natin sa ating pamilya. I think mas priority po ninyo yung kayo ngayon, sa ngayon. Kung sakasakali man po may pamilya kayo, hindi naman ibig sabihin na nag-iisa kayo. Baka nga po hindi lang kayo nagkakaintindihan, no. And eto, masabi ko din po na parang sa una kasi yung una baga parang mabigat sa iyo nang umalis ka, no, dahil nga po sa hinanakit. Makita ko talaga lagi dito pangalawang is like meron kang hinanakit and lagi po ikaw nag-iisip nun. Anyway, kung tumulong ka man sa pamilya mo, let it go, no. Kung hindi ka man nila kung hindi ka kasi bigyan ng kung hindi ka kasi nabigyan ng pagang worth, yung parang pakiramdam mo kasi is like hindi ka na-appreciate, then try to appreciate yourself. Eto kung pinakamagandang ways dito is like you have to stand firm on your feet, no. Parang pero matanong ko lang kasi sa inyo guys, no, kung ang meron kayong parang hinanakit sa magulang nyo, hinanakit sa asawa, no, kasi inako mo kasi lahat. Yung parang lumabas ka ng ibang bansa na na meron kang hinanakit. Meron din itong sinabi ko sa inyo, kung hindi man sa ibang bansa, kung wala ka sa ibang bansa, parang inako mo lahat ng trabaho, which is supposed to be dapat kasi bigyan mo ng obligasyon ang asawa mo, bigyan mo ng obligasyon yung mga anak mo na dapat ganito ang gawin nila, ganito, ganyan. And never ka po mag-isip na na nag-iisa ka lang, because that's impossible. And kahit sabihin po natin na sa isip mo nag-iisa ka lang, parang hindi ka nga nila binibigyan ng halaga, hindi totoo yan. Kasi po higit sa lahat po ang iniisip mo kasi para sa kanila. And alam mo, hindi kita biniblame ngaya na ganun, kasi natural lang po yun na lahat ng pagsisikap natin for someone else, kasi yun kasi ang turo sa atin, no? For the family, gusto mo maging maayos ang mga anak mo, gusto mo magkaroon po kayo ng bahay, nangangarap ka po para sa ibang tao, pero try po na mangarap ka para sa sarili mo. If you want that your family to be fulfilled, then mangarap ka nun para sa'yo, no. And then if they will appreciate that, it's okay para sa akin, no. Wag mo na pong isipin yun na hindi ka nila binibigyang halaga, kasi lahat kasi, kahit sabihin po natin na mahirap mangarap para sa ibang tao, yung kung gusto mo nga na maging okay ang family, that own it, baga angkin mo yung pangarap na yon, sa iyo yun.
No, hindi yun para sa kanila. Kumbaga sa akin, maging masaya ka kasi kapag successful yung mga anak mo. So, ibig sabihin, way back sa iyo ang pangarap na yun, hindi para sa mga anak mo. And kung pagdating ng panahon parang hindi ka po nila na-appreciate, leave it. At least po ma-appreciate mo ang sarili mo, may ginagawa ka para sa pamilya mo. And then, wag mong isipin na lahat kasi you have help from the universe, no? May tulong ka po, may Diyos po tayo, may mga kasangkapan po siyang binigay po para sa atin para magamit po natin. Nasa sa iyo yung kagagamitin mo, hindi, no? And like I said, makakatulong po ang mga elemento. Pero 90% po sa atin, yung elemento ginagamit tayo. Yung mga elemento nakipasa sa atin. Although sabihin po natin vice versa, no, kapag hindi po sila nakakain, pag sobrang gutom po sila, i-impress po nila yun sa atin. Kaya po ikaw po parang gutom na. No? And lagi ka po nahihilo, bakit naman hindi ka mahihilo? Lahat ng trabaho ginagawa mo. No? Pagkatapos nga yan, nandyan pa yung nag-iisip ka nga na itong mga pamilya mo parang hindi ka nga na-appreciate, no? Kasi ito, makikita ko dito, wala po ikaw totaling sakit, puro hinanakit. No? Sa lahat po ng cancer, puro hinanakit po yung nakikita ko sa'yo. Try naman po na mag-appreciate mo yung sarili mo. No? And ito kasi parang kung titingnan ko, may mga hope ka, may plano ka, may pinaglalaanan ka po. And although sabihin po natin na delay, pero darating po siya, no? And minsan kasi guys, sa totoo lang ay parang pagtitingnan ko kasi kayo, nakikita ko na talaga is like puro tayo mga espiritu, puro tayo mga interdimensional beings, and actually parang nasa mundo tayo kung saan hindi naman talaga totoo. No, lahat ng mga pangarap po natin, yung tinatawag po nating bahay, tinatawag po nating pamilya, tinatawag po nating asawa, hindi po yun lahat totoo. Na yung may nating mga kapatid, no, kung nasa langit na ba sila, yung mga turusan, hindi lahat totoo. So, kaya po na medyo sabihin po natin na kung kahit na pinapaliwanag ko po sa inyo ang lahat po na to, like, try po na i-integrate po sa sarili niyo na be firm po kayo kung ano po talagang gusto niyo para sa sarili niyo. Stop helping other people. Kasi sabihin po natin, asawa mo yan. Kung ang asawa mo batugan, wala siyang then leave it. No? Bayaan mo siya kasi buhay po niya yan. Hindi mo obligasyon yun. No? And sa atin, alam ko yan kasi nga may mga anak tayo. So what? No? So what? Kung may mga anak tayo, din kayang-kaya din po natin yan na alagaan. Kayang-kaya natin kumita. Hindi natin kailangan na aasa po ng kahit na sino. Sabihin po natin na yes, asawa, opo. Hindi naman tayo mabubuhay na wala ang asawa, hindi po tayo mabubuhay na wala tayong katulong. Lahat po meron. Pero hindi naman ibig sabihin na makikipag-compromise ka sa kapakanan mo, makipag-compromise ka sa kasiyahan mo for the sake of other people, para lang po magiging masaya sila. Do it, if you want to do this one, do it without thinking na para ito sa kanila. You just think about it para ito sa'yo. Kasi pangarap mo yun. Pangarap mo na maging okay ang mga anak mo. Iba kasi yung pag nangangarap ka para sa kanila. Iba yun iba ang dating nun. Ang magiging dating nun, parang pag hindi po nila natupad yun, masasaktan ka lalo. And mangangarap ka po para sa kanila na maging okay ka. Kaya kung magsisikap ka, kung magtatrabaho ka, parang baliwala sa'yo kasi may pangarap ka po na makapagtapos ang mga anak mo. Okay? So, pagdating ng panahon guys, iba yung magiging aspeto ng mga anak mo. Hindi ka po nila makakalimutan. Kasi pinaaral mo sila, pinalaki mo sila. Kasi sabihin natin wala ka dito. Iba kasi yung feelings na pinapaaral mo sila because of what, ganito nga, ganyan, meron silang no, mangarap tayo para sa kasi itong sakit nyo guys, hindi siya hindi siya talaga totally sakit, no. Pero mas I think parang balong series natin to, parang mas nakaka-recover ang ngayon, sa physical, parang paunti-unti na yata ninyo nare-realize yung sakit ninyo is galing na po sa ating masamang iniisip, sa bigat po na iniisip po natin, no? Parang paunti-unti po, no? Hindi na siya ganun
trauma, kahit sabihin po natin na ang cancer na nakaraan talaga po, grabe po ang nararamdaman nila. Pero sa ngayon po, parang okay na po, no? Kaya mahirap po mag-adjust, no? Hindi kayo, mahirap baguhin kung ano man po yung yung nakasanayan po natin. Yes, I truly understand that. Naiintindihan ko yon. Hindi siya overnight. Kung halimbawa naman po, minsan nandun na tayo, tapos babalik na naman po tayo sa uno. It's okay. Sabi ko nga sa'yo, it's okay. Kasi at least po aware ka na. Hindi mo mababago ang way of thinking mo. Hindi mo mababago agad-agad ang buhay mo. Kasi mintakin mo naman, 50 anyos ka na. Ano? So, ang 50 years mo na habit talaga pong parang mahirap po siyang mahirap po siyang i-change. No? Okay guys, sa lahat po ng cancer po, no, thank you very much for watching, no. Nasa 20 minutes na po tayo. So, let's meron akong idasal po sa atin kasi para sa akin is like parang masyado po kayong sa isip ninyo sa ngayon. So, paanuhan po natin, linisan po natin kahit konti, no. So, let's bow our head, no. Anima Christi, Sanctissima Mi, Sanctifica Mi, Corpus Christi, Sanctissimum Salvami, Samgues Christi, Petitionemi, Eniberami, Aqua Latiris Christi, Purissima Mundame, Sodor Vultus Christi, Virtusissimi Sanami, Laudim Ti per infinita secula secularum. Amen. Sa lahat po ng mga nandito, Anima Dominus Deus Sabaoth, Christi Jesus Christus Christi. Amen. Atum peccatum igusum, Jerusalem Barcidit Labami Salvami, in nomine Patri et Filii et Spiritus Santo. Amen. And Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, basbasan mo ang bawat isa sa amin. Alisan mo po ang bigat po na aming nararamdaman sa isipan, sa puso, and sa aming kaluluwa. Maraming salamat po and good night. Thank you po. Bye-bye po.